Talagang di pa rin tayo binibigaw ng mga laban sa PVL dahil isa na namang pigil hiningang bakbakan sa pagitan ng sister team na Signal at PLDT. At unpredictable pa rin ang labanan kahit malapit nang matapos ang elimination round dahil niligwak ng Signal ang kanilang kapatid na kupunan sa Final Four spot. Tila hindi na pinagbigyan ng Signal ang high-speed hitters. Pero makakabangon pa kaya ang PLDT sa mga nalalabing laban nila sa elimination round? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Kahit ligwak na sa semis race ilang minuto bago ang kanilang laban, ang laban ng HD Spikers ay isa na lamang non-bearing game ay nagpakitang gilas pa rin ang Signal at pinaluhod ang kanilang sister team na PLDT sa kanilang pag-asang makapasok sa semifinal sa loob ng 4-setter match sa score na 24-26, 26-24. 25-17 at 28-26 sa 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference na ginanap sa Santa Rosa Sports Complex. Ang HD Spikers ay nasa laban pa rin para sa semifinals bago ang araw ng bakbakan nila ng PLDT, ngunit agad na natanggal matapos ang tagumpay ng Cheritigo laban sa Akari na nagdala sa kanila sa 8 panalo at 2 talong record na nagtatalo sa defending champion na Creamline, Chocomucho at Petrogas na may parehong record. Kahit na umangat ang win-loss card ng Signal sa 6 na panalo at 4 na talong record, maaari lamang nilang maabot ang ika-5 pwesto sa elimination round, ngunit nagawa nilang manggulo sa buong talaan dahil sa kanilang panalo laban sa high-speed hitters na nagbigay daan sa Cool Smashers, Flying Titans at Angels na makapasok sa semifinals. Bagamat ang laban ng Signal ay isa ng non-bearing game, pero para kina Coach Shock, masaya pa rin sila sa nakuha nilang panalo dahil para sa kanila, maibalik lang nila ang kumpiyansa ng kupunan ay higit pa sa panalo ito. Pagdidiin ni Coach Shock, maibalik ulit namin sa sarili namin na kung paano talaga kami maglaro. So sobrang happy, and then yun nga, yung sa performance ng team, sobrang na-miss ko yung larong yun. As in. Dahil sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo ay medyo nawawalan na rin talaga ng kumpiyansa ang Signal. Bagamat kaya naman nilang ipanalo ang laro, kaso nga lang ay medyo may kulang sa kanila at laging kinakapos at wala silang endgame aura na pilit sinasabi sa kanila ni Coach Shock. Dagdagan pa ng mga maling balita na kumakalat sa social media. Kaya sa laban nila sa PLDT, marami na ang nagsabing humina na ang Signal. Even ako ay masasabi kong hindi ito ang Signal na nakilala ko. Pero nung first set pa lang, ang PLDT na ang naghahabol sa score. Pero sa kalagitnaan ng laban ay unti-unti nitong nahahabol ang score. Hanggang sa naitabla na ni Majoy sa score na 23-all sa isang quick attack. Pinilit naman ni Jovelyn Gonzaga na makalamang pero na-monster block naman ito ni Majoy dahilan upang mag-set point ang PLDT. Hanggang sa nagkaroon na ng pagkakataon si Palumata na tapusin ang first set dahil sa isang easy ball na binigay ni Gandler. Kaya Palumata tinapos sa isang quick attack sa score na 26-24. Sa second set, patuloy pa rin ang mga maiinit na hampasan. Sa puntong ito, Signal pilit pinapantayan ang enerhiya ng PLDT. Kaya nakakadikit na sila sa score. Hanggang sa naitabla ni Molina sa isang cross-court attack sa score na 23-all. Pero Erica Santos nagkaroon naman ng isang lucky ball dahil sa pagkaka-bounce back ng bola sa pamamagitan ng kanyang mukha dahilan upang ma-set point ang laban. Pero Molina ayaw sumuko at itinabla sa isang sharp cross-court attack. Pero Bedonia, nagbigay naman ng isang crucial error na nagdulot kay Coach Rauld na mag-time out. Pero di pa rin makuha ni Bedonia ang kanyang ritmo dahilan upang ma-overcook niya ang isang down-the-line hit. Bagamat challenge man ng PLDT pero hindi ito nagtagumpay. Kaya nakuha ng Signal ang second set sa score na 24-26. Timing sa error ni Bedonia ang nagpapanalo sa Signal, pero this time, mas lamang sila sa net defense at service aces. Kaya sa third set, unti-unti nang bumabalik ang kumpiyansa ng Signal. Sa puntong ito, agresibo at ayaw paawat nila Gonzaga at Molina sa kanilang mga mabibigat na atake. At naging spark plug naman nila si Acuña dahilan upang malimitahan ang mga atake ng high-speed hitters dahil sa tindi ng kanyang mga blockings.
Kaya kahit si Palomata at Baron ay hindi nakaporma kay Acuna at nakukuha niyang mablock. At sa huling puntos, isang monster block naman kay Samonte ang iginawad niya dahilan ng pagkuha nila sa panalo sa third set sa score na 17-25. Sa fourth set, mas lalong tumitindi ang intense at pigil hininga ng mga long rallies. Halos wala nang lumalapag na bola dahil sa floor defense nila Don at Kath Arado. Bagamat lamang ng 4 na puntos ang signal, pero nakuha pa rin makadikit ng PLDT at makailang beses rin nagtabla ang score. Hanggang sa na-set point na ni Davison sa isang down-the-line hit sa score na 24-23. Pero signal, kung makapit pa rin lalo na si Acuna dahil sa kanyang mga quick attack. Pero Santos, nagbigay ng isang mabigat na down-the-line hit. Pero Troncoso, isang crucial error naman ang nagawa dahilan upang masungkit na sana ng PLDT at ma-extend ang laban sa 5th set. Pero Coach Shock hindi pinalampas at nagbigay muna ng isang block touch challenge na nagbigay ng tsansa sa signal na ipagpatuloy ang laban dahil ito ay successful challenge. At nagtabla pa ang score sa 26-all. Kaya Gonzaga hindi na nagpatumpik-tumpik at mahigpit na siyang nagbigay ng mga solid blocks dahilan upang mag-set point sila sa score na 26-27. Habang si Ces Molina ay gigil ng tapusin ang laban kaya tinapos na agad nito sa isang malupit na off-the-block hit dahilan upang maligwak ang PLDT sa semis race para sa Final Four spot. Nagmistulang parang natanggalan ng tinik at naibsan ang pressure na dala nila Gonzaga at Molina sa kupunan. Namuno si Gonzaga para sa signal na may 16 points including 11 attacks, 3 blocks and 2 service aces, dahilan upang hiranging player of the game, habang nagtapos naman sina Molina at Gandler na may 15 at 12 points. Nagtala naman si Jel Cayuna ng 19 excellent set kasama ang 6 na malalaking puntos habang nagrehisto si Don Macandili Katindig ng 19 excellent digs at 16 excellent reception. Susubukan ng HG Spikers na tapusin ang kanilang kampanya ng mataas sa harap ng Capital One sa Sabado alas 4 ng hapon na gaganapin sa Field Sports Arena. Samantala, bumaba ang high-speed hitter sa 7 panalo at 3 talong record na naglalagay sa kanila sa panganib na hindi makapasok sa semifinals. Pero para makapasok ang PLDT sa semifinals, dapat matalo ang crossover sa Galleries Tower sa Huwebes. Dapat din nilang talunin ang Cool Smashers ng 3 sets upang opisyal nang makakuha ng pwesto sa Final Four. Samantala, ibinuhos naman ni Savi Davison ang kanyang puso laban sa Signal dahil nagtala ito ng 29 points at lahat ito ay sa mga atake kasama ang 18 excellent reception at 8 excellent digs. Nagdagdag naman si Del Palomata ng 15 points including 12 attacks and 3 blocks habang nag-ambag si Mojoy Baron ng 5 killer blocks upang magtapos na may 11 na puntos. Habang si Kim Fajardo ay nagtala ng 19 excellent set habang nagpakita si Kath Arado ng isa pang magaling na floor defense na may 22 excellent digs at 16 excellent reception. Pero ang tanong, may pag-asa pa kaya ang PLDT at maiaahon pa kaya nila ang kanilang kupunan laban sa mga susunod nilang kalaban lalo na ang Creamline? Ano sa tingin nyo? Well, sa puntong ito talagang unpredictable na lahat ng laban at talagang bilog pa rin ang bola. So that's it.
Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.